Fadlud du'a, ang pagkabukod tangi ng panalangin at du'a. Nararapat lang mga kapatid sa Islam sa isang Muslim na malalim ang kanyang kaalaman tungkol sa du'a. Dahil ang du'a ay siya ang malaking sandata ng isang Muslim. Napakalaking sandata ng tao na mananampalataya ang pagsasagawa ng du'a. Kaya aalamin po natin ang mga kailangan nating alamin sa du'a. Una, alamin natin kung anong ibig sabihin ng du'a. Ad-du'a huwa idharu ghayati at-tadhallul wal iftiqar ila Allah. Ang du'a ay ang ilalabas mo, ipapakita mo kay Allah ang buong pagsuko o buong pagpakumbaba sa Kanya at pagmamakaawa sa Kanya. Habang ikaw ay nananalangin kay Allah, ay papakita mo na masyado kang nagpapakumbaba sa Kanya. Ibinababa mo ang sarili mo sa Kanya at saka masyado kang nagmamakaawa. Kaya ang busis natin ay gagawin natin magalang, gagawin nating nagmamakaawa, gagawin nating marespeto, at ipaparinig natin kay Allah na masyado natin kailangan siya, kaya itinataas natin ang ating mga kamay. Itinataas po natin ang ating mga kamay dahil naghahanda tayo sa biyaya at pagtugon ng Allah sa hinihiling natin sa Kanya. Mayroon lang mga oras na hindi itinaas ng propeta ang kanyang kamay, kaya hindi rin natin itataas. At ang boses natin ay gagawin nating nagmamakaawa masyado, nakasabay ng dila natin ang ating mga puso na ipapresent natin. Sa Quran, pareho lang ang Quran at ang hadith na lahat nag-encourage sa atin na gumawa ng panalangin. Sa Quran ay sinabi ng Allah na, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Sinabi na, وقال ربكم, sinabi ng inyong Rabb, siya ang nagsalita. Anong sinabi niya? Nag-order siya, sabi niya na, ud'uni, manalangin kayo sa akin, magdua kayo. Astajib lakum, kay tutugunin ko sa inyo. Tapos, pagkatapos niya mag-utos, ay ipinahayag niya ang ipaparusa niya sa mga hindi nagdudua. Mga taong hindi nagdudua. Ang mga taong hindi nagdudua ay dalawa ang ibig sabihin. Maaari hindi niya alam. Pangalawa, maaari dahil sa kayabangan. Ipinapakita niya na hindi niya kailangan ang Allah. Yun lang ang dalawang reason. So, ito ang kanyang parusa. Sinabi ng Allah na, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sa katotohanan ay ang mga taong nagyayabang. Mga taong nagyayabang na hindi nananalangin sa akin ay siguradong papasok sila sa impyerno na dakhirin. Anong ibig sabihin ng dakhirin? Dhalilin, hakirin, na anong mangyayari sa kanila sa impyerno? Mapapahiya sila, napakaliit nila, kahiya-hiya sila sa pagpasok nila sa impyerno. Ano ang dahilan? Kasi hindi sila nanalangin. So ito mga kapatid sa Islam ay pagbabala ng Allah. Inutosan tayo manalangin at nag-promise siya na tutugunin niya sa atin. Tapos nagbala siya sa mga taong hindi nananalangin. Ang mga taong hindi nagdudua na ang dahilan ay dahil sa kanilang kayabangan, ibig sabihin hindi nila kailangan ang Allah, ay ito ang kanilang parusa na ipapasok sila ng Allah sa impyerno na kahiya-hiya ang kanilang kalagayan. Ang mga tao naman hindi nananalangin dahil hindi nila alam, ay ang ipaparusa sa kanila ay ang dahil sa hindi nila inalam. La darayta wala talay, hindi mo inalam at hindi mo binasa. Kaya kailangan po nating mag-aral. Sa pangalawang verse na ito mga kapatid sa Islam ay itinuro ng Allah sa atin kung paano tayo manalangin. Sabi niya, ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufya.
Ud'u rabbakum, tawagin niyo ang inyong Rabb, ako. Pag tayo ay gumagawa ng dua, itinatawag natin siya. Sinasabi natin, Ya Rabbi, o di kaya Rabbana, atina fid dunya hasana, o di kaya Allahumma gfirli, ganun. So, tawagin niyo ang inyong Rabb, tadarruan na ang itsura ng pagtawag niyo sa Kanya ay tadallulan, nagpapakumbaba kayo sa Kanya. Nagpapakumbaba kayo sa Kanya, wa khufyatan, at saka secretly, hindi loud, hindi malakas. Hindi naman sa hindi marinig, hindi naman sa malakas, na may kasabay na khusyu, may kasabay na takot ang puso, may kasabay na pagkadisiplina, pinapakitaan natin na ibig sabihin sa madaling salita ay mataimtim. Mataimtim. Sa sunna naman ay in-encourage din tayo ng propetas, makanino ang kapayapaan. Sinabi niya na ad-du'a'u huwal ibadah. Ang dua, ang panalangin ay siya na ang ibadah. So, ibig sabihin, siya ang kaluluwa ng ibadah. Siya ang laman ng ibadah. Na ang ibadah, ang purpose sa ating buhay. Ang ibadah, ang purpose sa ating buhay. Sinabi din ng sugo sa makanino ang kapayapaan, Inna Allaha hayyun. Hayyun karimun yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi ayaruddahuma sifran. Sa katotohanan, sabi ng propeta ay ang Allah ay hayyun. Ibig sabihin ng hayyun ay mahiyain. Mahiyain siya at saka karim, mabait siya. Punong-punong kabutihan ang Allah. Yastahi min abdihi, na nahihiya siya sa kanyang alipin. Idha rafa'a yadayhi, pag tinaas niya ang kanyang mga kamay upang humingi sa kanya, ayaruddahuma sifran, na ibalik niyang walang laman. Ibalik niyang walang laman. Ibig sabihin talagang hindi ka papasubuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang dapat nating tunghayan mga kapatid sa Islam ay ang pamamaraan ng pagtugon ng Allah ay tatlong klase. Pangalawa, unang klase ay on the spot, ay ibibigay niya sa iyo kung sa kanyang pagkakaalam ay ang hiningi mo ay makakabuti sa iyo, na ibigay sa iyo sa oras ng kahilingan na yan. Pangalawang pagtugon ng Allah ay ibibigay niya sa iyo sa tamang oras. Ibibigay niya sa iyo sa tamang oras dahil siya ang lubos na nakakaalam kung kailan mo ba ito kailangan masyado, kailan ba ito bagay na ibigay sa iyo. Pangalawa ay ibibigay niya sa iyo, subalit papalitan niya ang hiniling mo sa kanya na ng higit pa. Papalitan niya ng higit pa, na hindi niya ibinigay sa iyo ang hiniling mo, subalit pinalitan niya ng naging hadlang sa mga kapinsalaan na darating sa buhay mo. So, hindi pwede na magka-conflict ang pangyayari at ang sinabi ng Allah na astajib lakum, tutugunin ko sa inyo. So, ang tandaan natin mga kapatid sa Islam ay kung gaano tayo kasipag manalangin ay ganyan karami ang ibibigay ng Allah sa atin. Walang hindi ibibigay ng Allah sa atin na hiniling natin sa Kanya. Subalit, kung hindi mo nakuha sa oras ng pagdua mo ay hintayin mo lang. Hintayin mo lang kasi mangyayari din at darating din ang oras na makita mo na tinugon ng Allah ang iyong panalangin at umasa ka kay Allah na siya ang mas maganda magpili para sa iyo, siya ang mas nakakaalam sa mga kinabukasan mo, siya ang lubos na maalam kaysa atin. So, iwasan po natin na bad thinking kay Allah, mag-isip ng masama kay Allah. Iwasan po natin magsabi na nananalangin ako tapos hindi rin tinutugon. Kasi kung ganyan ang reaction mo ay naging opposite ng verse na sinabi ng Allah na manalangin kayo sa akin at tutugunin ko sa inyo. Maliban lang kung ang nanalangin ay may nagawang hadlang na hindi makakaabot sa langit ang kanyang panalangin, tulad ng mga taong
kumakain ng haram. Tulad ng mga taong kumakain ng haram, umiinom ng haram, sumusuot ng haram, ay yun ang hindi makakaabot sa langit ang kanyang panalangin. Hindi tutugunin ng Allah ang kanyang panalangin, hindi niya papakinggan. So, as long as wala tayo sa mga hadlang, mga dahilan na hindi tutugunin ang panalangin natin, ay tiyakin mo sa sarili mo na may oras na darating din ang kahilingan mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na tinugon niya. Dahil bukod pa sa promise niya na tutugunin niya, ay ito na suporta ng hadith na ito na nahihiya ang Allah na ibalik niyang walang laman ang kamay ng nanalangin sa kanya dahil siya ay karim. Sinabi pa ng sugo ng Allah sa makaninaw ang kapayapaan, man lam yas'alillaha yaghdab alayhi. Sino man ang taong hindi humihingi kay Allah ay nagagalit ang Allah sa kanya. So, kailangan po natin humiling. Inshallah, isisend ko ang mga panalangin na nahanap sa Quran at nahanap sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagsisikapan ko pong repost ko sa wall ko sa Facebook, at kung sino man ang mga ngailangan sa kanya ay pwede nyo tingnan kung may oras ako at kaya kong i-repost na ilalagay ko doon. O di kaya i-install lang niyo sa Play Store ng mga Facebook niyo, mga cellphone niyo ang Al-Awrad. Al-Awrad, ipa-English lang po ninyo. Kung hindi kayo makabasa ng Arabic, ilagay niyo sa English version, nakalagay din doon yan. Lahat ng panalangin sa Quran, istighfar, salawat sa propeta, lahat ng panalangin, lahat ng mga istiada yung dapat mong hilingin, ang kop-kop kay Allah tungkol sa kanya o di kaya dahil sa kanya, ay lahat nakalagay sa maliit na libro yan na linagay ng mga scholars rahimahumullah na ginawa nilang apps na doon mo lang tinitingnan sa cellphone mo. Ang gagawin mo lang ay i-search mo, tapos i-install mo sa cellphone mo. Napakagandang apps yan mga kapatid sa Islam, lalo na bukas, na kung pwede ay ilang beses natin yang matapos basahin, dahil lahat yan mga panalangin na ang nag-compose mismo ay si Allah na kaluwalhatian at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yun ang mas mabisa kaysa tayo ang magkukumpos. Sinabi din ng sugo ng Allah, man sarraha ayastajiba Allahu lahu inda syada'idi wal karbi falyukthir ad-du'a fi ar-rakha. Sino man ang gusto niyang tugunin ng Allah ang kanyang panalangin sa oras ng kanyang mga kagipitan at kalungkutan, ay damihan niya yung panalangin niya sa oras na siya ay masaya, wala siyang problema. So, habang hindi pa dumating ang mga problema, ay damihan natin yung mga dua. Kasi ano ang mangyayari? Mapapakinabangan mo sa oras ng kagipitan mo, sa oras ng mga kalungkutan mo, ay tutugunin ng Allah ang iyong mga panalangin. Fadlud dua, ang kagandahan ng pagdua. Una, ad-du'a min ajalil ibadat. Ang dua, mga kapatid, ay kabilang sa mga dakilang mga pagsamba. Hindi ilang ang purpose natin sa pananalangin natin kay Allah ay ang makuha natin ang hinihiling natin. Ang mga kahilingan ay minsan hinihiling mo ang mabuti na mapunta sa iyo, minsan naman ay hinihiling mo kay Allah na iligtas ka niya sa kapahamakan na kinatatakutan mo. So, hindi lang po yan ganyan mga kapatid sa Islam. Ang iisipin natin sa ating pananalangin ay bilang ibadat din kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil napakalaking ibadat ang pananalangin. So, papaano gagawin natin ang ibadah? Iisipin natin na mananalangin ako para maging close ako kay Allah. Mananalangin ako para magkaroon ako ng malaking pagsamba. So, ang karamihan sa mga tao ay gumagawa ng dua na para lang makuha niya ang kahilingan niya. O di kaya para lang makaligtas sa kinatatakot niya. So, ang maalam mga kapatid sa Islam ay kikita ng marami sa isang trabaho sa pamamagitan ng kanyang intensyon. So, ulitin natin,
Sa pagsasagawa natin ng dua, lalo na bukas, ay ang iintensyon natin ay upang makagawa tayo ng malaking ibadat kay Allah. At upang tugunin ng Allah ang mga napapaloob sa mga panalangin na gagawin natin o babasahin natin dahil napakaganda. Pangatlo, upang mailayo tayo ng Allah sa mga kapahamakan, anumang klaseng kapahamakan, nahihilingin natin sa Kanya na ilayo niya tayo sa kapahamakan na yan. So, ganyan ang ilalagay natin sa mga puso habang pinapahaba natin ang ating panalangin, ay napapaloob tayo sa napakalaking ibadat. Lalo na bukas mga kapatid sa Islam. Kung kaya natin ay damihan na natin ang ating mga panalangin. At saka, yun nga, dahil tayo ay nauubusan ng komposisyon, ay gamitin po natin ang kinumpos mismo ng Allah. Gamitin po natin ang mismo kinumpos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saan natin makikita? Sa apps na yan. Makikita natin sa apps na yan. So, bago pa dumating ang Day of Arafah bukas, ay ipaghanda na po natin sa ating mga cellphone. Pangalawang kabutihan ng dua ay sababon litakwet silatil abdi bi rabbik. Napakatibay ito na relasyon sa pagitan ng tao at ang kaniyang Rabb. Napakatibay ito na relasyon. Sinabi ng Allah na, Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. O sangkatauhan, kayo ay masyado niyo kailangan ang Allah. Fuqara, yung fuqara ay mga needy. So, saan tayo needy? Sino ang kailangan natin? Kailangan na natin ang pagkain, subalit mas kailangan natin ang Allah. Hinahanap na natin kung paano tayo makakain, pero mas kailangan natin hanapin kung paano tayo magkaroon ng matibay na relasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara o ilallah, kayo ay masyado niyo kailangan ang Allah. Hindi pwede na hindi natin tawagin ang Allah. Hindi pwede na hindi tayo manalangin dahil lahat ng kailangan natin ay sa kamay niya. Wallahu huwal ghaniyul hamid, at ang Allah ay lubos na mayaman at lubos na kapuri-puri. So, dahil maiksi ang oras natin mga kapatid sa Islam, ay dito lang tayo hanggan. Inshallah, rugtungan natin sa mga ibang araw. Ang importante ay naging reminder ito sa aking sarili at sa inyong lahat na makapaghanda tayo bukas at magkaroon tayo ng makatulong sa atin na yung sinabi nating apps. Biyayaan nawa kayo ng Allah at naway pagpalain niya sa ating lahat ang mga oras na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.